Mga ka-Game Yard, sa mundo ng game fowl breeding, may ilang pangalan na talagang tumatak. Mga pangalan na naging bahagi ng kasaysayan at nag-iwan ng marka sa maraming breeders sa iba't ibang bansa. Isa na dito ay ang pangalan na Joe Sanford. Pero sino nga ba siya? At bakit hanggang ngayon ay kilala pa rin ang kanyang mga linya? Sa video na ito, aalamin natin ang kanyang pinagmulan, mga bloodline na kanyang pinalaganap at ang mga aral na pwede nating makuha bilang breeder. Sino si Joe Sanford? Si Joe Sanford ay isang kilalang breeder na nag-operate ng isang malaking breeding facility sa Ceres, California. Dahil sa kanyang dedikasyon, nakapagpatayo siya ng isang malaking game farm na kinilala sa dami at kalidad ng kanyang mga manok sa kasagsagan ng kanyang operasyon. Umaabot sa humigit kumulang 2,800 na manok kada taon ang kanyang napoproduce. Mga kilalang bloodline. Isa sa mga dahilan kung bakit naging kilala si Joe Sanford ay ang kanyang mga bloodline. Yellow-legged Hatch. Ito ang isa sa pinakakilala niyang linya. Kilala sa lakas ng katawan, consistency, magandang performance traits. Sanford Hatch, isang matibay na linya na kilala sa stability, pagiging dependable sweater at Kelso crosses. Ginamit din niya ang sweater Kelso upang makagawa ng kombinasyon na may balance ng traits, paraan ng pag-breed. Hindi lang sa bloodline naging kilala si Sanford, kundi pati sa kanyang sistema. Isa sa kanyang ginagawa ay mabilis na turnover ng manok, pagbebenta sa edad na 9 hanggang 10 months management system. Sa kanyang farm, gumagamit ng cement floor, housing, may shavings, para sa kalinisan may natural supplements tulad ng manure. At para sa proteksyon, gumagamit ng cover laban sa ulan at hangin. Ipinapakita nito na mahalaga ang environment sa pagpapalaki ng manok. Lawak ng impluwensya. Dahil sa kalidad ng kanyang mga manok, umabot ito sa iba't ibang bansa. Maraming breeders ang nag-adapt ng kanyang linya, nagpatuloy ng kanyang breeding style. Mga hamon at kontrobersya tulad ng ibang kilalang personalidad. Hindi rin naging perpekto ang kanyang journey. Nagkaroon siya ng legal na issue na nauugnay sa operasyon ng kanyang farm. Mahalagang tandaan na ang video na ito ay para sa educational at historical na layunin lamang. Mga aral para sa breeders. Mga ka-Game Yard. Ano ang pwede nating matutunan? Consistency sa breeding, maayos na system, tamang selection, disiplina sa pagpapalaki. Hindi lang bloodline ang mahalaga, kundi ang paraan ng pag-alaga. Sa tingin mo, gaano kahalaga ang system kumpara sa bloodline? Comment mo sa baba, pag-usapan natin. Kung may natutunan ka sa video na ito, like, comment ang opinion mo at mag-subscribe sa Alphacord Game Yard para sa mas marami pang content gaya nito. Salamat sa panonood at suporta ka Game Yard!